Eto hindi lang po pang-agahan, pang-regalo pa. Sulit po ang mindset ngayong malapit na ang Pasko dahil swak na swak sa ating mga budget ang ilang bakery goods sa Tinapayan Festival Bake Shop. Kaya naman po ang mga presyo nito, alamin po natin straight from our source, our one and only Nora Mami Chiki. Magkano po ba ang bentahan ng tinapay ngayon? Good morning! Hello there, Angela. Kayo ba ay nagkape at nagmainit na pandesal na? Dahil yan ang pag-uusapan natin dito. Siyempre, tamang-tama Monday na Monday, kailangan maganda ang bungad natin. Kaya pag-uusapan natin, hinahanap-hanap ng lahat tuwing almusal, di ba? Ang tinapay. And ang tinapay naman kasi, ang presyo niyan, siyempre, hindi natin maiiwasan. Lahat naman nagtataasan kapag dumadating na mga Burr months. But in particular, dito po sa Tinapayan Festival, dito po sa kalagitnaan ng Dapitan area na parang institusyon na ito since 1982 pa sila. Pinipilit nila na hanggang maaari huwag ipasa sa mga mamimili yung pagtaas ng mga raw materials. Pero syempre, hindi na maiwasan. So, pasadahan natin ang mga presyuhan nila dito na hindi naman malalayo sa presyuhan sa inyong mga panaderia, sa mga bakery na malapit din sa inyong mga tahanan. Umpisahan natin sa freshly baked pandesal, nasa 4 pesos per piece yan ngayon. Yung malunggay cheese pandesal, nasa 8 pesos per piece dito sa Tinapayan Festival. Ang cheese monay nila, nasa 11 pesos. Doon naman sa mga assorted breads, ang cheese roll, 32 pesos, twisted ube, 32 pesos, cinnamon roll, 32, asado roll, 45, at tuna roll, 48 pesos. Doon naman sa assorted bread, meron silang special ensaymada for 32 pesos, ang special mamona sa 26, ube custard 32, ube twirl 35, at ang potato bread 36. Ayan, very competitive ang prices nila dito. Sa loaves naman, ang tasty o kaya yung creamy loaf na fresh, nasa 82 per loaf. At yung classic sandwich loaf, nasa 78. Ang monay, depende na yan sa laki, nasa 65 to 140. Ang kanilang cheesy loaf, nasa 180. Ube loaf, 150. At meron din silang pastries dahil 200 ang varieties ng kanilang mga baked goods dito sa Tinapayan Festival. Brownies, 24. Per piece, 216 kung maramihan ang bibili ninyo. Meron silang caramel fudge, 24. Cream puff, 110. Choco eclair, 92. Silvanas, 102 to 110. Depende na rin yan siguro sa laki o sa dami. Ang fruit cake naman for holiday products, meron sila dito. 295 to 495. Kung yung maliit o malaki, meron. Fudge brownies, our favorite, all-time favorite. 135 to 185 yan. Meron sila tinatawag na holiday bread, 185. Ang round cakes, 570 to 725. Ang cake rolls, 220 to 415. Alam mo, Angela, 28 items pa lang yung binasa ko sa inyo. 200 ang kanilang mga baked goods dito, sabi ko nga. Kaya tawagin na natin ang kanilang research and development head, ang heir apparent, ang anak ng founder na si Lucito Chavez. Luis Chavez in the house. Good morning, Luis. Good morning. Good morning, kapatid. Maraming salamat at binuksan niyo yung inyong Tinapayan Festival dito para sa amin ngayong umaga. Maraming salamat din po sa inyo dahil dumating po kayo ngayong umaga sa amin. Naman. Tuwan-tuwa po kami dahil nandito po kayo ngayon. Eto, napansin ko, 200. Sabi mo, ang dami yung talagang binibenta. Pero nandito yung mga traditional breads. Ano yung talagang hinahanap pa rin ng kahit yung mga lolo-lolo, yung mga tatay natin, at saka yung mga Gen Z, mga millennial, lahat. Anong gusto? Alam niyo po yung consumer talaga natin, hindi po natin talaga maaalis yung talagang, lalong-lalo na po ngayon, dadating po yung Burr months po ngayon, yung loaf bread po. Nandiyan po yung cream loaf tsaka yung classic loaf. At syempre po dito sa Tinapayan, dahil kilalang-kilala po sa atin yung cheesy loaf at tsaka ube loaf. Oh, yun pala. Opo, yun po talaga yung kumbaga tinatangkilik ng ating mga mamimili dito sa atin. Ngayong taon po na ito, na December, nilabas po natin, mayroon po tayong bagong product, yung pong Choco Ensaymada tsaka yung Mocha Ensaymada. So kumbaga para magkaroon po ng bagong matitikman ng ating mga mamimili, kaya naglabas po tayo ng iba't ibang produkto pa. At patuloy po nating gagawin na maglabas po ng iba't ibang klase ng produkto para kumbaga po laging may bagong titikman ng ating mga mamimili. Sabi ko kanina, Luis, na siyempre hindi maiwasan na may konting taas lalo pagdating na mga ilang piso ang usually pwede nating asahan?
Kumbaga, alam niyo po kasi dahil lagi na madalas po na nagkakaroon ng paggalaw sa mga presyo po ng raw materials na ginagamit natin sa paggawa ng tinapay, pinipilit po natin na wag magkaroon ng paggalaw sa presyo ng para kumbaga kahit papaano po maging masaya ang ating mga consumer. Pero ayaw naman malugi. Ayaw natin malugi kayo. Opo, pero kumbaga titingnan po natin. Sa loaf bread po, kahit papaano naggalaw po tayo dito sa tinapayan. Mga ilang pesos and din ilang piso. Ang cream loaf po, naggalaw tayo ang classic loaf at cream loaf, naggalaw po tayo ng 2 piso. 2 pesos per Sa loaf. cheesy loaf at ube loaf, wala pa po tayong masyadong ginagalaw sa presyo. Okay. So, as much as possible, na kaya po natin na kumbaga i-absorb yung cost natin sa tinapay, ginagawa po natin. Yan ang maasahan nyo dito sa Tinapayan. And ang alam ko, sabi mo nga, yung mga merong kailangan ng cocoa, yan, medyo tumaas kasi ang Yes, presyo yan. opo. So kung may chocolate flavored, yan din naman ang hinahanap ngayong Pasko. Hayaan nyo, bababa rin yan pagkatapos ng Pasko, di Opo. ba? Yung mga chocolate cakes at yung mga chocolate pastries. Brownies, yes. Crinkles. Opo. Crinkles. Lahat Ano pa? po ng... Chocolate monay. Yung naiisip ko lahat. Chocolate and sermada, yung Ngayon, bago may yung nilabas po product. tayong bago ngayon, kaya lang na-sold out po agad yung chocolate chip loaf. Oh, wow! Chocolate chip loaf. Nung nilabas po namin, medyo naging pricey po ng konti dahil... Tatanong ko sa'yo bago tayo mag-wrap ha. Yung ube tsaka cheese pandesal, lahat na uso yan nung pandemic, pero nauna ba kayo sa pandemic? Before pandemic po, naglalabas na po tayo Kita mo mga na. produkto Kaya na yan. sabi sa inyo, pioneer ito sila, Tinapayan Festival. So mamaya, Luis, tuturuan mo ako kung paano nga kayo, paano nyo ginagawa para hindi ninyo kailangan akitin masyado, di ba? Nasa paggawa din yan. Babalikan natin yan dito sa Tinapayan Festival maya-maya. Back to your studio. Maraming salamat sa iyo, Mami Chiki. Eto, sa mga kapatid nating nanay at tatay, di yan na mahilig sa friendly bake na tinapay. Alamin po natin kung paano nga ba ang paraan ng pagmamasa. Yun para sa mga nanay at tatay natin dyan. Live pa rin sa Tinapayan Festival Bake Shop ang ating Yara Mami Chiki. Mami, please, pakishare sa amin paano ba, ano ba yung mga natutunan mo Angela, dyan? alam mo, oo nga. Oo, para talagang festival dito sa Tinapayan Festival dito sa Manila. Dahil natututo ako gumawa ng pandesal. Mo, ang dami ko nagawa. Kanina pa kami nandito. Pawis na nga. Ang dami na nito, Ito, kailangan yung tandaan, 35 grams po ang ating yung per piece na standard. Sabi ni Luis Chavez, syempre ang R&D dito sa Tinapayan Festival. Kasama natin si Onyok at saka si Emma, ang mga boss dito. So 35 grams pagka hindi pa nagre-raise. Yung dough weight. Dough weight po natin, opo. Tapos teka muna, ginagawa ko yan kanina. Alam mo, dimples, kasama ka dito kasi linalagyan ng dimple ni... Ang bilis mo naman! Teka muna! Nahuhuli. So parang iniikot-ikot mo lang yan. Yes, niro-roll po natin. Okay, rino-roll ko, di ba? Tapos, pagkatapos i-roll, Lalagay po natin na sa doon. breadcrumbs. Sa breadcrumbs. Okay, so ang pandesal, ito po kasi ang standard. Maraming mga nagbi-business sa kanilang mga komunidad na pandesal ang benta. Basically, ang ingredients nito ay... Ang pandesal po, ito po yung tinatawag natin na kumbaga poor man's bread. Pero basically, dito sa atin, yes, it's pandesal, which means parang salty bread. Pero kumbaga, because of the innovation na ginawa po ng mga kasamahan natin sa industriya, lalong-lalo na po yung mga Batanggenyo, naging kumbaga matamis na po ito. Okay. So, ang ingredients po nito ay very simple. Bread flour, sugar, salt, yeast, water, saka po yung mantika po. Okay. Yung shortening, tsaka po yung margarine. Nakikinig tayo dito sa mga taga-Cuenca, Batangas. Sila po ang mga national bakers, Opo, di ba? mga magpapandesal po sa ating bansa. Yun. So, nag-iiba to kung paano nyo magagawang mas fluffy. Opo. Yung parang gusto ng Pilipino, yung parang lutong sa labas, pero fluffy sa loob. Paano opo. natin gagawin yun? Doon po yun sa bukod po sa formulation. Actually, regardless po sa formulation, nandun po talaga siya sa process. Kumbaga, because of the long fermentation process po ng ginagawa natin sa paggawa ng tinapay, doon po nade-develop number 1 yung flavor. Ayun. Tapos, ang pinaka-importante po yung kumbaga texture po ng tinapay natin. Sa aralin ninyo, parang hit or miss lang yan, di Yes, ba? opo. Ayan. At meron ba kinalaman yan sa pagmasa kung paano yung pag-prepare ng Yes, dough? actually, kaya po, kumbaga, parang mahigpit po yung pag-rolyo natin sa Opo. tinapay.
kumbaga para makuha po natin yung siksik na texture Yun, nito. ang gusto siksik. Kaya kanina Opo. pa pinapabalik sa akin ni Luis yung yung ginagawa ko dito kasi hindi ko makuha na siksik. Opo. Okay. Tapos meron kayo iba-ibang sizes din, di ba? Yes, opo. Actually, sa pandesal po, kumbaga standard po natin talaga is 35 grams. Ito yung 35 Opo, grams. of dough weight. Malaki eh. So, Oo. meron po siyang bake loss na tinatawag. So, around 2 grams po ang bake loss niya. So, most likely, mga nasa 34 grams po yung bake weight niya. Lambot? Ang lambot, tsaka chewy nga siya, tsaka maganda yung Opo. texture. Much better po siya i-serve kapag bagong hango sa oven. Kumbaga, ininit po natin, tinost. Yun. Kumbaga, malutong po yung labas talaga, tapos siksik po yung loob. Dito sa tinapayan, ang breadcrumbs nyo, hindi yung lumang tinapay. Yes, Gumagawa talaga kayo, nagbe-bake Yes, kayo yes, ng opo. para lang sa breadcrumbs. Bagong bread, opo. Opo. Bagong- Anong magandang, eto tip naman para sa mga hindi nagbe-bake pero madalas kumain na. Ano yung magandang pang-init? Pagka halimbawa binili ko kaninang umaga, mamayang gabi ko pa, mamayang Mas maganda tanghali, po mamayang talaga, kumbaga, hapon. pag binili po natin siya at hindi po natin siya agad kakainin, i-oven toaster po natin. Pero saan natin itatago? Dapat ba Ah, nakalagay sa Tupperware? Dapat po, Cup kumbaga, exposed? kapag ka po pandesal, kumbaga dapat nakabalot po siya ng plastic para masigurado po natin na hindi po siya madadry at hindi po siya titigas. Kasi pagka expose po siya sa hangin, kumbaga matutuyo po siya, saka mabilis po siyang kukunat. Huwag na ilagay sa ref. Huwag po ilagay sa ref. Maigi, araw, every morning, fresh ang bili ninyo. Yes, opo. Pag pandesal po talaga dapat fresh. Pero other products po like wheat bread, loaf bread, pwede po natin siya ilagay sa ref, pero dapat pag kinain po natin siya, ito-toast po natin siya. Yun. Lahat po yan, nabanggit ni Luis nandito po sa Tinapayan Festival, dito po sa Dapitan. Thank you very much dahil Thank ngayon ko you, lang opo. na-experience sa paggawa ng pandesal. Napakasarap. At kami po ay babalik mamaya. Kakain pa kami. Higit pa kayo. Ang sarap, tinan mo. Oh. Gawa ko. Ayan, gawa ni Eman. Back to you, studio. Maraming salamat sa iyo, Mami Chiki! Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.